Sino ang ating host dito? Ako, sir. Ay, ikaw na, RG na Opo. Alright, mga karonda, sa oras na to, live po tayo dito sa tanggapan mismo ng Quezalco, sa Infanta, Quezon, na sakop nito ang buong Northern Quezon. Alamin po natin kay Sir Engineer Von Asagra, na siyang General Manager ng Quezalco 2, para doon sa mga update kung ano ng mga pagbabagong kaganapan dito sa kanilang tanggapan, no? Sa kanilang ginagawa. Lalo nung nakaraan, medyo mataas yung billing ng kuryente o taripa, pero ngayon napapansin natin bumaba na. Alam mo rin kay Sir Engineer Von Asagra, kaugnay sa mga update dito sa kanyang tanggapan. Sir, magandang umaga po. Ano po mga kaganapan ngayon update dito sa ating lugar? Ay, magandang umaga, JR. Patungkol sa taripa ng ating kuryente, yung ating binibilan ng power sa GM Power Plant sa Bataan, nagkaroon ng pagbaba ang kanilang generation rate. Ito ay dahilan na rin sa pagbalik ng magandang supply ng coal sa ating bansa. Na ito ay naapektuhan before noong gera ng Russia-Ukraine. Now, lumipas ang mga ilang buwan na establish na yung supply system, kaya nagmura na yung generation rate na ating binibili sa power plant. So ito ay naramdaman ng ating mga kababayan. In fact, dati umabot ng 18 pesos kasama mga JR. Ngayon ay mga 12 pesos na lang per kilowatt hour. In fact, 11.5 as of October 2023. So malaking bagay ito para sa ating mga kababayan. Yung kanilang bayarin sa kuryente every month ay bumaba ng very significant para sa kanila. Sir, kaugnay po ba dun sa pagbaba na yun, ano yung pinakabuod na dahilan dun dahil sa pagtaas ito nung nakaraan? Well, supply ng fuel. Malaking porsyento ng ating binabayaran sa power plant, yung fuel cost. Ngayong supply ng fuel ngayon, bumaba na yung kanilang pagbili, kaya mababa rin yung charges sa atin. Ito yung dahilan kung bakit significant yung decrease ng rate ng ating mga electric consumers ngayon. Sa ngayon po ba, sir, wala nang dapat ipangamba ang ating mga consumers dahil bare months ngayon? So, ibig sabihin, makakatipid sila doon sa dating 18, naging 11 na ngayon. Oo, we are hoping na hanggang sa matapos ang ating taong ito, December, ay maging stable yung supply ng fuel. At the same time, yung price niyan na binabayar natin sa mga planta ay maging stable din. But, ngayong bare months, baka naman maisip na ating kababayan na mababa ang taripa ng kuryente, pero sila naman ay naglagay ng maraming mga pailaw. Well, iba yun, di ba? Kahit mababa yung rate natin, kaya dinagdagan mo naman yung mga pailaw mo, talagang maapektuhan din yung ating bill. Kaya dapat maging aware kayo sa ating mga paggamit ng kuryente na ika nga ay pili natin mabuti yung ating tamang paggamit upang hindi naman tayo magulat sa ating electric bill. Ano po ba mga tips, sir, na para sila makatipid? Well, dapat ang paggamit ng kuryente, una, pag bibili ka ng mga ilaw, ay piliin mo yung energy efficient lighting fixtures. Yung tawag ngayon dyan, yung LED. And ito mga LED lights na to, dapat ito ay certified ng ating DTI. Maraming lumalabas ngayon ng mga ilaw na walang tatak ng DTI. Maaaring ito ay sabihin natin na kung saan galing o hindi certified, magbunga pa ng sunog sa ating tahanan. So it is important na di kalidad at magandang klaseng mga ilaw ating gagamitin. May epekto rin ito sa ating kuryente, taripa, at the same time doon sa safety ng ating tahanan. And pangalawa, yung ating panahon ngayon medyo lumalamig na kasama mga JR. So yung paggamit ng air conditioning system nababawasan na. Kaya dito sa amin sa ating opisina, kita-kita rito yung pagbaba noong maximum demand. Ito yung measurement natin sa ating SCADA system kung saan nakikita gano'n ba kataas ang kuryenteng kinukonsumo ng ating taong bayan. Dito, buwan ng Oktubre, nakita namin na bumababa siya. Ito yung isang indikasyon na lumilitin ang konsumo ng kuryente ng ating mga kabayan. Of course, siguro malamig yung panahon. Sir, malapit na ang barangay election at Sangguniang Kabataan election, no? Ano po ang preparation ng Quezalco dito? Mayroong direktiba kasamang JR ang ating gobyerno, ang Department of Energy at saka ang NEA, na itong darating na halalan ay pag-ibayuhin yung monitoring ng ating power supply. At isa sa ating mga ginawa dyan yung pag-inspeksyon ng mga
presinto, ng mga eskwelahan na gagawing presinto, yung kanilang mga electric connection. May mga nakita kami dyan na meron ng dapat palitan ng conductors, meron naman na dapat higpitan pagkakakonect, meron naman na dapat na palitan ng magandang metro yung supply ng kuryente sa isang presinto. So ito ay ginawa ng Quezalco 2 bago pa dumating ang halalan. And na-correct na natin to, na-repair na, para naman handang-handa ang ating mga eskwelahan pagdating ng barangay election yung October 30. Yan. Paano po yung mga nasa liblib na lugar, sir? Like for example, hindi pa abot nung linya ng kuryente natin. Ano pong usually ginagamit ito? Well, pag wala pang kuryente, of course, wala naman tayo i-monitor doon. Pero in case na meron silang mga ginagamit doon ng mga generators or usually yun ang ginagamit. Generators. Yung iba naman meron solar panels kung saan ay ginagamit nila para yung paggabi na, meron silang supply ng kuryente. But kung pag-uusapan naman yung ating area na kung saan ay meron tayong supply ng kuryente, may serbisyo, tayo nagtalaga na ang linemen on duty sa mga engineers. 24/7 yan na nagmo-monitor. Just in case mayroong problema, pwede silang tawagan at makaresponde si Quezalco 2 at ma-check kung anong problema ng kanilang mga line facilities doon sa area. Usually, sir, yung mga lugar ngayon na hindi pa abot ng Quezalco, ng linya, saan po ito banda? Well, mountainous areas yan. Usually, kasamang JR may bahagi dyan sa atin sa General Nacar, Quezon. May barangay dyan na malayo talaga. Kung saan ay sa ngayon ay hindi pa posibleng makarating ang ating supply ng kuryente, conventional line. Pero may mga proyekto tayo ginawa dyan na nabigyan sila ng solar power. Solar home system na nagagamit nila individually ng mga tahanan upang meron silang kuryente. Yun sa ngayon ang ating sitwasyon dyan sa... Kumusta, sir, yung maraming mga nagja-jumper ng kuryente? May nahuhuli po ba kayo dito? Meron din tayo nahuhuli pa ilan-ilan. Meron tayo pinapatupad dyan na batas, yung Republic Act 7832, yung Anti-Pilferage Act, na kung saan ay ito ay isang batas na meron kaparusahan ang mga electric consumers natin na napatunayan na nagnanakaw ng kuryente. Kaya ating ini-encourage ang ating mga kababayan na maging aware dito, kasi kapag hindi kayo aware at kayo ay nakita na nagnanakaw ng kuryente, ay posible kayong makasuhan or ay magkaroon ng legal proceedings ang Quezalco. Tsaka pag yung may nagnakaw ng kuryente, sir, ipinapatong dun sa mga consumer. Tama po ba? Oo, meron kasi mechanism dyan ang ating ERC. Kung paano ginagawa yun, yung mga line losses na yan, saka kabahagi dyan yung losses sa energy pilferage, ay bahagi dyan ng computation ng ating taripa ay kasama sa binabayaran ng ating mga electric consumers. Kaya nga, dito, pinopromote natin na huwag gawin yung bagay na yun. Na, kasi nagsasuffer lahat ng electric consumers in the area. Yun yung ating, lagi nating ini-inform ang mga MCOs. Now, dito sa northern part ng Quezon, hindi naman rampant dito yung pagnanakaw ng kuryente. I am happy to say that because yung ating mga kababayan ay aware doon sa prohibition ng batas. So, ibig sabihin, may alam ng mga tao. Oo, kasi sa inspection natin, atin nakikita na hindi naman ganun kalaki yung porsyento o level ng mga electric consumers na nagnanakaw ng kuryente. So, meaning, okay pa yung ating mga kababayan dito. Aware sila. Sir, kumusta na po ang pagbabago? Dahil may pagbabago kayo dito sa pagdating sa billing, no? Dati may nakalagay na penalty. Ngayon, wala na. Ano pong naging dahilan? Bahagi yan ng ating adjustment. Yung board of directors natin nag-decide ng panahong ang taas ng bill natin sa kuryente because of the fuel cost issue. Tanda mo, JR, umabot ng 18 pesos per kilowatt hour yung taripa natin ng kuryente. And lubang nahirapan ng ating mga kababayan sa pagbabayad ng kuryente. So, the board of directors decided to tanggalin muna yung penalty
for our electric consumers, makabigay gaan naman sa kanilang obligasyon every month. And until now, wala pa rin siyang penalty na ini-impose ang KESELCO 2. Sir, ano pong mga panawagan para sa ating mga kababayan, mga update na mga kaganapan ng KESELCO na ginagawa sa kasalukuyan? Ang KESELCO po ay patuloy na pinapatupad yung programa ng Republic Act 11361, yung Anti-Obstruction of Power Lines Act. Ito yung effort ng ginagawa ng ating mga engineering personnel, yung pag-clearing ng ating mga linya, right of way clearing. 70% ng ating power interruption, ang kadahilanan ay yung vegetation, yung mga puno o sanga na tumatama sa ating linya na nagdudulot ng power interruption. So ang ginagawa po natin dyan, kiniklear po natin yan. But meron tayong ilang kababayan dyan na ayaw magpaputol ng puno. Sabi nila nasa private property. Pero ang batas po kasing itong 11361 ay ini-encourage ang mga private property owners na makiisa doon sa programa ng gobyerno. At saka intention ng batas na ito na suportahan ang lahat ng electric utilities na maklear yung mga linya ng kuryente upang magtuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente sa ating mga iba't ibang lugar. Yan po isa nating mga ginagawa para maparatili natin reliable ang supply ng kuryente sa ating coverage area. Pero po yung mga regarding doon sa mga pagbabawal na pagpuputol ng puno, sir, exemption. May exemption ba ito doon sa environmental? Yes, oo, RJ. Doon sa batas na ito, ay sinasabi rito na merong mga procedure na dapat gawin ng isang electric utility para maputol yan. For example, ang isang electric cooperative ay hindi na kailangan kumuha ng cutting permit sa DENR. Okay. Basta i-inform mo lang ang DENR na itong punong ito ay nasa linya ng kuryente, we need to cut this growing trees, inaalaw ng DENR yan. Ang mga power saw o chainsaw ni KESELCO 2, lahat ng electric utilities, hindi na kailangan kuha ng permit. I-report mo lang kung ilan ang unit mo, but yung required permit, hindi na kailangan as part of the provision allowed by this Republic Act 11361. So, malaking tulong ito sa amin dahil alam niyo po, napakahirap din kumuha ng permit before. Lalo higit ko ang puno puputulin ay endangered species. Ngayon, inaalaw ng batas yun upang maprotektahan din naman yung ating line facilities upang ang ating supply ng kuryente ay hindi rin maapektuhan. So ngayon po, sir, panghuli pong mga inyo pong mensahe para doon sa pagtitiyak ng supply ng kuryente dahil Burmans at maraming activity ngayon. May darating na Halloween party, may mga Christmas party. So ano pong mga maaasahan pa ng ating mga kababayan sa KESELCO 2? Well, tuloy-tuloy po ang ating programa at improvement effort ng KESELCO 2. Meron po tayo na italagang call center na sasagot sa inyong mga tawag 24/7. At meron po tayong mga linemen and engineers on duty, especially this coming barangay election, na siyang magre-respond at babantay sa ating power supply sa inyong mga lugar. Kung kayo po may mga nakitang problema sa live facilities natin, maaari po i-report sa ating tanggapan upang taglian natin mabigyan ng pansin. Sir Von, maraming salamat po sa iyong pagkakataon sa ating mong live at saka ating recorded time para po sa mga update dito sa KESELCO 2. Maraming salamat, kasama JR.